Kung itatanong ko sa yan, Zia, what's your major financial challenge? Next question. Hello mga kahons! Welcome sa ating bagong segment here In One Hand. I am Zia. And this is Yel. And we are your Kakwentuans. So, ayun na nga, no? May bagong segment dito kay One. Yes, that's right. Alam niyo ba na ano to? Second version yung one-on-one natin last. Oh, yung last topic natin nun, no? Yung tips ba yun? Yes, more on tips and tricks with One Hand, how to be financially literate and all. But this time, this is something very, very different. Kasi, you know, kukwentuhan na tayo dito about based sa mga real-life experiences. Yes, especially when in terms of financially, di ba? Relate ako dun. So, ayun nga, nag-post tayo ng question sa ating Facebook page. And the question is, what is your major financial challenges? Kung itatanong ko sa yan, Zia, what's your major financial challenge? Siguro yung hindi ako makapag-save up. Like, siguro dahil kasi wala pa naman akong binubuhay, wala pa naman akong family. Siguro yun, one of my hardest or my challenges talaga is yung mag-ipon talaga. Nasa ano ka pa? I deserve ko to. YOLO, gano'n. Ikaw? Well, ako for me, I guess bills kasi super hirap ng, you know, ang laki ng bayarin ngayon. Totoo. Even na may kuryente, tubig. Especially, di ba, sobrang init ngayon. Di ba, kailangan natin nakabukas lagi yung aircon, yung electric fan. So, yun talaga siguro yung reason ba't tumataas talaga yung mga bills. Pinaka-top talaga. Well, I guess yung sa mga kawans na natin, isa yun sa sinagot mostly ng mga kawans na bills. Diba? Na yun yung aside from bills na kuryente, tubig and all, everyday expenses including groceries. Oh yes. Oo nga naman. Kasi, diba, gagawa talaga tayo ng mga plans. Diba? For example, this week, dapat ito lang yung bibili natin na food, yung mga ganong klase na ano. So, may hirap rin talaga yun. Yeah. Mayroon pa budget. Lalo na kung malaki yung pamilya nyo. Totoo. Like, ilan ba kayo? For example, nasa... kayo? Kami 5 lang kami sa bahay. Kayo? Kami, I think 4. 5 din kami sa bahay. 5 din. Alam mo yun, kahit sabihin natin na 5 lang yan. Pero pagdating talaga sa pera, walang lang. Oo, wala. As in, kailangan mo talaga siya i-save up. Kailangan mong i-manage ng maayos yung pera. At saka ang hirap kasi ngayon kasi 'di ba? Mahal na din na bilihin. Totoo lang. I mean, like parang siguro kahit anong budget mo, pero kung yung pera na meron ka is not enough dun sa bagay or pagkain na bibilin mo, hindi ka talaga makakapag hindi mo mabubuo or hindi mo masasave yung pera ng maayos. Mahal na ngayon ang bilihin. And I think isa pa challenge din nila, tuition fee. Diba? Lalo pag marami kang anak, tas Paano ngayon? Marami na ding magpapasukan na. Oo. By June. Diba? So, siguro, yan, kaya rin nila nabanggit yan is, siguro kasi paparating na, may babayaran na naman sila. Siyempre, magtutuition, bibili ng gamit. Diba? Babaunan. Paano kung ano pa yan? Marami kayong anak. Speaking of baon, question, magkano baon mo nung elementary ka? 20, I guess. 20 pesos. Tarahin mo ako. Ilan? 10 piso. Ano na magkakasya yun? Hindi na ako nag-lunch. Hindi na ako nag-recess. Sa bahay na ako kakain. Pero kasi dati, nung elementary, di ba may soup? Tsaka yun, yan. Oo, nabot ako yun. Yun yung binibili ko. Yes, yun yung binibili ko. Kasi di ba 5 piso lang per cup, 5 piso lang per bun. Pero ngayon kasi yung mga bata ngayon kahit elementary, magkano baon mo? 500. Sana all. Ganon. Diba parang unfortunate ka na kung makaabot ka ng 30 pesos na baon, elementary ka pa lang. Nung high school nga ako, 100 pesos yung baon. Masaya na ako nun. Siguro napaka lucky ng generation ngayon. Grabe sila. And marami na rin pwedeng ways para makapagbayad ng tuition, diba? But anyway, speaking of food, alam mo ba may isa pa tayong importante or sagot ng mga tao ngayon? Ano yun? Gamot. Maintenance. Especially sa ating mga elders. Sa ating mga senior, sa ating mga lolo't lola. Diba? Actually,
Kahit hindi matanda diba? Oo, meron na, diba? meron talaga. Like, yung tatay ko nga, ilang taon lang, pero nagme-maintenance na. Ilang taon na yung dad? Nasa 57. Bala ba yun? Pero, wala, ganun talaga buhay. Oo. Pero tayo nga, di ba, kasi kahit tayo nag-work, meron tayong health card. Yes! For an Actually, for emergency. pero alam mo, meron akong kwento regarding sa health card. Sobrang thankful ko ng time na yun. Nagkaroon ako ng sakit. Then, wala akong pera nun. Kasi nga problema ko, kasi hindi ako nakapag-save. But the thing is, buto na lang may health card na ako ng time na yun. So, ang ginagawa... Recent lang ba to? Oo, recent lang yun. This year or like last? This year lang, like last month or last month. Buti na lang may health card ako kasi biruin mo, magpapa-check up ka pa lang. Magbabayad ka na. Diba? 500 isang check-up. Exactly. Tapos, bibili ka ba ng gamot? Kano pa yun? Ang isang tableta. Babayaran mo pa yung... Ano yun yung certificate? Yun... ano yun? Sa'yo nga. Yung problema na meron kang sakit. Diba? Tapos ayun, babayaran ko pa yun. Ang binayaran ko lang is yung gamot tsaka yung certificate. Tapos, libre na yung pagpapagamot ko. Libre na yung check-up. Libre na yung... Kasi nga, I have a health card. So, siguro lesson yun. Hindi lang para sa akin. Para rin siguro sa mga kawans natin dyan na sobrang importante talaga mag-save up. True, diba? Sobra. Paano yung mga walang health card? Diba? Yes. Saan sila kukuha? Saan sila dudukot ng mga pambabayad nila. Diba? Pambayad ng bill sa ospital, pampacheck up. So, very important talaga siya. And isa siya sa major, I guess talagang financial problem ng mga tao. Totoo. Yung magsisave up ng money and all. And ikaw ba, sa'yo, paano ka, di ba sabi mo kanina na umpisa, major challenge mo yung pagsisave up ng money. How do you think you will be able to conquer it? Like, sa'yo in your own opinion. Next question. Siguro ngayon, based ka rin sa experience ko, tinake ko yon yung pagkakaroon ko ng sakit, tinake ko yon as a step like a ladder, like step by step. Kasi you never know talaga kung ano yung may encounter mo, diba? Baka nga bukas wala ka na eh. Knock on wood. No, what I mean lang is, diba, expect the unexpected daw talaga. So, kung sa tingin mo na you have enough money, kung may pumasok sa'yo sahod mo, malaki yung sahod mo, so on and so forth, wag lang tayong mapupunta, wag lang natin ilalagay yung pera natin lagi sa expenses. Yung pansariling expenses Try rin natin na mag-save up for yun. Emergencies, di ba? Para may emergency fund tayo. True. Groceries, sa bills, di ba? So, kailangan talaga meron tayong pinaglalaanan ng pera natin. Hindi lang lagi na pang sarili natin. True. So, siguro yun yung lesson nun para sa akin. So, I guess, see you again on our next episode. Don't forget to like, follow, subscribe sa ating social media pages ni One Hand to be more updated sa ating news and happenings and sa ating mga upcoming events. And always remember, sa oras na kailangan ng tulong, sagot ka ni One Hand. Tara? Tara na. Tara na.